Isa sa mga pampawala ng stress ng ilan nating mga kababayan ay ang pag-inom ng alak. Pero alam niyo ba, may isang nakakaalarmang pag-aaral ang DOST-FNRI. Ito ay ang pagtaas ng bilang ng binge drinker o yung sobra-sobra ang pag-inom ng alak. At ang edad ng mga yan, pabata na rin ang pabata na target tugunan ng pamahalaan. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Mataas na bilang ng mga kabataan na umiinom ng alak. Ito ang lumabas sa 2023 National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI ng Department of Science and Technology. Base sa datos ng FNRI, nasa 51.8% ng adolescents na nasa age group na 10 hanggang 19 na taong gulang ay may tuturing na binge drinker. Ang binge drinking ay sobra-sobrang pag-inom ng alak. Katumbas siya ng 4 o higit pang bote na naglalaman ng 320 ml ang kada isa. Ibig sabihin, kaya mo yung inumin sa isang upuan at ulitin ng ilang beses sa nakaraang 30 araw. Ito po yung isa sa pwede natin pong tignan o i-review kung ano po ba yung mga nangyari in terms of behavioral shift, especially sa mga kabataan. So, I think marami po sa atin ngayon yung mga YOLO na ang attitude. So, marami po ay siguro after the pandemic ay mas naging recreational. Kasabay nito, nakitaan rin na may pagtaas pagdating sa kakulangan ng physical activity sa naturang age group. Base sa datos, nasa 75.5% o 3 sa kada 4 na adolescent ang kulang ang physical activity. Kapag pinagsama ang binge drinking at kawalan ng exercise, mataas ang risk sa mga sakit gaya ng hypertension, diabetes at iba pang heart diseases. Ayon sa FNRI, malaking bagay dito ang intervention sa murang edad pa lamang. I think yun yung target din ng mga policies. Hindi na yung nandun na sa adulthood, which is alam po natin na medyo mahirap na rin i-halt. It's because pagka-behavior po kasi it's more on parang na ano sila, yung peer pressure and addicting yung iba. Mataas din ang naitalang datos sa binge drinking sa adults na nasa 58.7% at older persons na nasa 44.9%. Na sinabayan pa ng mataas din na bilang ng kakulangan ng physical activity sa mga adult. What we can recommend and sana po ay magawa po ng ating mga kapwa Pilipino ay yung magkaroon tayo ng physical activity every day. For WHO, ang recommended po is 30 minutes of physical activity in a day. Habang pagdating sa older person, 6 sa bawat 10 ang kulang ang physical activity. Payo ng FNRI sa mga nakatatanda, magkaroon ng physical activity kasabay ng healthy lifestyle, healthy eating patterns at iwasan ng bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.